Dito tayo. Dito tayo kay June Avines. Avines ba o Avines? Si June Avines, sa mga hindi nakakaalam, yun po yung DDS vlogger na vlogger supporter ni Duterte na umiiyak pagkatapos gumawa ng hindi magandang fake news. No? Okay lang naman mag-fake news ka sa mga politician na hindi pumapatol eh. Eh sorry, pinifake newsan mo ang Director General ng CIDG pa. Diba? Diyan ka nagkakamali, June Avines. Director General pa ng CIDG or Anti-Crime Division, ang pinifake news mo. Eh di ngayon, tanga ka kasi. Diba? Okay lang busikin, sabihin mo, ito na hospital. Yung problema, Director General pa ng CIDG, alam na yun yung ahensya na kung saan hinahanap yung mga fake news. Ahensya at direktor pa ng CIDG ang fake news mo. Di ba? Eh di ngayon, nung kinasinampahan ka at binabaan ka ng search warrant, umiiyak-iyak ka. Eh, kasalanan mo yan eh. Director General pa ng CIDG, fake news mo. Iyan yung ahensya na kung saan nagpapatupad ng batas na hulihin at sampahan ang mga fake news. Di ba? Kung hindi ba naman tanga, Ma'am Agnes Mamirian, di ba? Edi ngayon napasahan ka ng search warrant, iiyak-iyak ka. Kung nakita nyo po, ang ginawa ni June Avines, naalala nyo yung na-hospital daw, si General Torre, na-hospital daw, na-baril daw, kinarma daw. Edi ngayon, sabi ni General Torre, kung ako na-hospital, kung ako na-baril, bakit nag-duty pa ako? At yung fake news pa, pinalitan yung katawan, nilagay mukha ni General Torre. So ngayon, nung pinanagot kayo sa fake news ninyo, magsiiyakan kayo at sabihin niyo, mahigpit ang administrasyon ni Marcos. Kung mahigpit, ba't hindi ka mag-file ng motion? Di ba? Bakit hindi ka mag-complain na inaano ka, pinaplantingan? Parang Bong Navarro at Dennis Cornejo ba? Na ang sabi si Dennis ni rape, pero in-invite si Bong. Yeah? Mano mo sabing ni-rape ka ni Bong, ikaw mismo ang nag-invite na puntahan ka ni Bong. Di ba? So parang ganon. Kaya pa-post-post kayo ng fake news, tapos ngayon iiyak-iyak kayo. Tangina nyo, bobobo nyo pala eh. Diba? Tapos okay lang kung ang fake news ninyo, mga kongresista, yung Director General pa ng CIDG. Di ngayon, eto ka. May masama sa loob ko. Ang mga pulis natin, ang mga sundalo. Dinobli yung sweldo nyo. Hindi nyo. Masarap pa naman yung usapan. Kaya nga nawawala nga ako bigla Paki-check nga kung okay na yung signal natin. Ayan na. Balik na tayo. Wala na naman. Masarap pa naman yung usapan. Kaya nga nawawala nga ako bigla So ayun mga kababayan. Ayan, I'm back na. Okay na. Kaya nga sabi naman, meron nga dito, wag mo na ilapit, kinawawala yung signal, inaagaw. Meron naka-play. Nag-aagawan kasi ng signal. Ngayon, data nga lang So ngayon mga kababayan, yun po yung katotohanan. Nagpo-post kayo ng fake news, di ba? Nagpapakalat kayo ng maling impormasyon sa social media. Tapos, nung pinasahan kayo or binabaan kayo ng search warrant, sasabihin ninyo, ginigipit kayo. Sasabihin ninyo, binagsakan kayo ng langit. Yeah? Ginagawa ninyo yan dapat panindigan ninyo. Pinapakalat ninyo na fake news, di ba? Na si General Torre daw na hospital kasi nabaril. So ngayon, nung binabaan kayo ng search warrant, nag-iiyak-iyak kayo dyan at sasabihin ninyo na this year mamamatay ako. Huwag nyong itulad ang administrasyon ni Marcos, na maraming namamatay. Bakit? Hindi nga pinapatay ni Marcos yung mga big time drug lord Kayo pa.
na vlogger, hindi naman kayo pumapatay ng tao, nagfi-fake news lang naman kayo. Panindigan ninyo yung sinasabi yung fake news. Di ba? Panindigan nyo yan. Gumagawa-gawa kayo ng fake news, tapos ngayon, pag napasahan kayo, nababaan kayo ng search warrant, iiyak-iyak kayo dyan. Sasabihin, ginigipit-gipit. Kayo naman ang nag-ano eh. Di ba? Sa mga ito, bago ako magpatuloy sa sa mga naghahanap dyan, kung nasaan na daw ang 20 pesos per kilo ng bigas. 20 pesos per kilo ng bigas. Gusto kong sagutin yan. Sa mga DDS na naghanap. Kung kayo farmers, kung kayo magsasaka, magtatanim kayo ng bigas, libo-libo ang gastos nyo sa fertilizer, sa pagtatanim, sa pag-aani, at pag-aalaga ng palay. Tapos ibibenta mo 20 pesos per kilo. Sinong tanga na magsasaka ang magbibenta ng 20 pesos per kilo tapos gagastos ka ng daan-daan libong fertilizer? Kung ikaw magsasaka, magtatanim ka pa? Di ba? Ang hanapin ninyo, yung pangako ni Digong na 3 to 6 months ubos ang droga. Kasi 12 years na simula nung bumaba siya pagiging presidente, hindi na ubos ang droga. Diba? Hanap kayo ng hanap 20 pesos per kilo ng bigas. Kung ako farmers, hindi na ako magtanim kung 20 pesos lang din pala ang kilo ng bigas. Gagastos ka daan-daan libo sa abono, fertilizer, insecticide. Tapos ibibenta mo 20 pesos per kilo. Sinong tangang farmer magtatanim niyan? Hindi pa rin nila magets yan. Hindi nila magets kasi ang DDS kasi bobo, tanga-tanga, inutil, hampas lupa, pangit. Di ba yan ang sinisigaw dati? Bakit may sinigaw ba si BBM ganyan? Ang sabi ni BBM, kapag ako naging presidente, pinapangarap ko na maging 20 pesos per kilo ang bigas. Pero hindi niya sinabi na 3 to 6 months, ubos ang droga. Wala siyang sinabing ganun. Diba? Ma'am Mirian Suzuki, maraming salamat ma'am sa yung super chat. Ayun, Ken so Sugar, sweetie, love you guys. Sabi ni Ma'am Mirian Suzuki. Ayan, maraming salamat Ma'am Mirian. Diba? Ayun, dito sa Japan, 5 kilos na bigas, nasa 4,000 yen. Plus, imagine 5 kilos presyo dati, 10 kilos dito before pandemic. Diba? Lahat po ng bansa sa buong mundo, nagtaasan po. Saan? Pumunta kayo sa Mang Inasal para only rice. Bili ka dun, ulam lang naman yun, tapos ang rice libre. Diba? Puro kayo reklamo na mahal ang bigas. Kaya nga tingnan nyo sa Surigao, nabuang ng mga tao sa Mindanao. Tingnan, may kulto. Yung isang kulto naghahamon. Nakulong. Yung isa naman si Senior Aguila, ito naman si Dato Adlaw, si Kibuloy. Pati si Meta, hinahamon, kakasuhan daw niya. Putang ina talaga. Sino yan si Meta? Yan ba yung leader sa internet? May kaso ka. Putang ina, si Meta, inaaway na. Tignan nyo sa Surigao, wala bang bigas dyan? Nalilipasan kayo ng gutom eh. Si Kibuloy kulto. Si Dato Adlaw kulto. Si Senior Aguila kulto. Bakit halos sa Mindanao ganyan ang utak ng mga tao dyan? Hindi ko nila lahat Pero bakit sa Mindanao mayroon pang isa, Queen Helen Abdurrajak. Siya daw ang may-ari ng sanlibutan. Si Kibuloy, pag hindi kayo sumunod sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Ba't siya nasa kulungan? Ay, si Kibuloy, dahilan daw yung utos niya. 17 na utos si Kibuloy. Tinalo si Kristo. Si Kristo 10 commandments lang, si Kibuloy 17. Pero bagsak kulungan pa rin.